May problema ka ba? O ikaw ba yung tipo ng tao na parang lapitin ng problema? Yung parang magnet ka na lang, kahit hindi mo sila ini-invite, sila pa mismo ang lumalapit sa buhay mo. Kung oo, panoorin mo to. Alam mo, ang problema ay anumang sitwasyon o pangyayari na nagdudulot ng hirap, abala o stress sa buhay natin. At normal lang to. Lahat tayo dumadaan dito. Kahit ayaw natin, parte talaga ito ng buhay. Walang exempted. Kaya kung isa ka sa mga umaasang darating yung araw na wala ng problema sa buhay mo, uy, gumising ka na. O baka ikaw yung laging nagdarasal ng, Lord, wag mo na po akong bigyan ng problema. Tama na. Gets kita. Pero ito yung totoo. Para tuluyang mawala ang lahat ng problema mo, kailangan na tanggalin ka ng Diyos sa mundong ito. Oo, ibig sabihin, ito ang sinasabi mo sa Kanya. Lord, kunin mo na ako. Kaya mag-ingat ka rin sa mga dinarasal mo. Baka mas mabilis pa niyang sagutin kaysa sa inaakala mo. So bakit ba tayo nagkakaproblema? Actually, may dalawang dahilan yan. Una, may mga problema na bunga ng sariling desisyon. Minsan, may problema tayo dahil may nagawang kasalanan, pagkakamali, o simpleng hindi sumunod sa tama. Halimbawa, may problema sa pamilya o broken family. Nasira ang relasyon dahil may pangangalunya, third party, o pagtataksil kaya nagkahiwa-hiwalay ang pamilya. May iba naman na harap sa problema kasi may ginawang ilegal na huli at nakulong. Sa kalusugan, may sakit. Bakit? Dahil inabuso mo ang katawan. Palaging puyat, bisyo dito, bisyo doon. Laging unhealthy food at sweets. Walang pahinga. Kaya ramdam mo ngayon. May iba naman na ang problema ay pera. Kulang ang budget o baon sa utang kasi mali ang paggamit. Inuuna mo yung gusto kesa yung kailangan mo. May iba naman na nasira ang tiwala ng tao sa kanila dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling, panlalamang o panloloko. Ganito rin ang nangyari sa mga Israelita sa Old Testament. Paulit-ulit silang nagkasala at nagkamali. Ginawa nila ang mga bagay na malinaw na ayaw ng Panginoon. Dahil dito, hinayaan ng Diyos na masakop sila, mabihag at matalo ng kanilang mga kaaway. Dinala at pinatapon sila sa Babylonia. Katulad ng nasa Biblia, minsan hinahayaan din ng Diyos na pumasok ang ganitong sitwasyon o problema sa buhay natin dahil sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. At kung dumadaan ka sa ganitong klase ng problema, ito ang gawin mo. Una, repent to God o magsisi ka sa Diyos. Ang pagsisisi ay pagtanggap, pag-amin at paghingi ng tawad una sa Diyos at sa mga taong nasaktan mo dahil sa maling desisyon. Hindi lang ito basta pag-amin, kundi pagtalikod din sa maling ginawa. Ito ang unang hakbang at ito ang isa sa pinakamahalaga. Pangalawa, tanggapin mo ang consequence. Ang taong totoong nagsisisi ay handa ring tanggapin ang resulta ng kanyang ginawa. Nang ipatapon ng Diyos sa mga Israelita sa Babylonia, sa Biblia, sinabi niya sa kanila, magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. Hanapin ninyo ang kapayapaan ng bayang inyong kinaroroonan. Tinanggap ng mga Israelita ang sitwasyon nila o ang resulta ng kanilang pagkakamali. Oo, nasa Babylonia sila. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil itinapon sila doon. Nagtayo sila ng bahay at nanirahan doon. Ganito rin minsan sa atin. May mga panahon na hahayaan ng Diyos na maranasan natin ang mga consequences ng mga pinili natin for a certain period of time. Kaya mahalaga
na tanggapin at harapin natin ang problema dulot ng ginawa natin. Pangatlo, trust in God o magtiwala ka sa Diyos. Katulad ng mga Israelita pagkatapos ng pagkatapon mula sa Babylonia, ibinalik sila ng Diyos sa Jerusalem. Sa Jeremiah chapter 29 verse 14, sinabi ng Diyos, titipunin ko kayo at ibabalik ko kayo sa lugar na pinanggalingan ninyo. Pinahintulutan ng Diyos ang mga Israelita na makabalik sa Jerusalem at muling bumuo ng bahay sa kanilang sariling bansa. Ganun din sa iyo, sa tamang panahon, aayusin ng Diyos ang lahat, ang nasirang relasyon, ang puso, ang buhay, at ang pamilya mo. Sa Panaghoy chapter 3 verse 31 to 32, sapagkat ang Panginoon na hindi magtatakwil magpakailanman, kahit nagdudulot siya ng kapighatian, nagpapakita rin siya ng habag ayon sa kasaganahan ng kanyang wagas na pag-ibig. Pero ito ang tandaan natin, mangyayari ito sa itinakdang panahon o oras ng Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 4, may panahon para sa lahat ng bagay at oras para sa bawat bagay sa ilalim ng langit. May panahon para manganak at may panahon para mamatay. May panahon para magtanim at may panahon para mag-ani. May panahon para umiyak at may panahon para tumawa. May panahon para magdalamhati at may panahon para magsaya. Minsan, gusto natin na madaliin ang pag-ayos ng problema. Pwede nating gawin ang tama para maayos ang mali. Pero kung kailan ito tuluyang magiging okay, nasa kamay ng Diyos iyon. At dito magaling ang Diyos. Kaya niyang ayusin ang lahat kahit sa tingin mo wala ng pag-asa o sobrang durog o wasak na ang sitwasyon mo. Walang imposible sa Kanya. Tulad ng sinabi niya kay Sarah sa Genesis chapter 8 verse 14, may anuman bang bagay na mahirap para sa Panginoon? Is there anything difficult for God? Tandaan mo ito, walang kasalanan na mas malaki kaysa awa ng Diyos at walang pagkakamali na mas mabigat kaysa sa Kanyang pag-ibig. Ikalawang dahilan kung bakit may problema ka. Inaalaw ito ng Diyos. Oo, kahit wala kang ginagawang mali, kahit sumusunod ka, darating pa rin ang problema sa buhay mo. Bakit? Kasi pinapayagan niya. Pero bakit nga ba? May tatlong dahilan yan. Una, gusto ng Diyos na mas mapalapit ka sa Kanya. Aminin natin, kapag walang problema, madalas nakakalimot tayo sa Diyos. Minsan, ginagamit niya ang problema para maalala mo siya, para mas maging close kayo. Pangalawa, inaalaw ng Diyos ang problema dahil sinusubok ng Diyos ang puso at isipan ng tao. Sa Jeremiah chapter 17 verse 10, ako ang Panginoon na sinusuri ang puso at sinusubok ang isipan ng tao para gantihan siya ayon sa kanyang mga gawa. Para tayong ginto na pinapadaan sa apoy ng pagsubok at problema. Katulad ng ginto na dumadalisay sa apoy, ganun din tayo sinusubok niya para mawala sa puso natin ang mga bagay na ayaw niya at nagdudulot ng kasalanan at maling pag-iisip. Parang sponge lang yan. Kapag piniga, lalabas kung ano ang laman. Ganun din tayo sa problema, lumalabas ang tunay na kulay. Ginagamit ng Diyos ang problema para hubugin ang karakter mo, palakasin ka at turuan kang maging matiisin. Sa Romans chapter 5 verse 3 and 4, magalak tayo sa ating mga paghihirap kasi alam natin na ang bawat paghihirap ay nagtuturo ng pagtitiis at ang pagtitiis naman ay humuhubog ng ating karakter at ang mabuting karakter ay nagbubunga ng pag-asa. Pangatlo, gusto kanyang i-bless. Alam mo, kayang gawing blessing ng Diyos ang mga problema mo. Oo, kaya niya yan. Isa ito sa dahilan kung bakit naalaw niya ang problema sa buhay mo.
Gusto niya tayong i-bless ng higit pa kaysa dati. Hindi lang para palakasin ka o hubugin ang karakter mo, kundi dahil sa kanyang pagmamahal, gusto niyang pagpalain ang kanyang mga anak. Minsan, inilalagay ng Diyos ang blessing pagkatapos mo malampasan ng problema. Kaya huwag kang malungkot kapag may problema ka. Tandaan mo, pwede itong maging blessing sa kamay ng Diyos. Tingnan mo si Job sa Biblia, sa Old Testament. Dumaan siya sa sobrang daming problema. Pero sa huli, binigyan siya ng Diyos ng doble sa lahat ng meron siya. Parang sabi nila, pagkatapos ng matinding bagyo, may rainbow na pwede mong makita at i-enjoy. Kaya kung may problema ka, isipin mo, blessing yan galing sa Diyos. At tandaan mo, kasama natin ang Diyos sa bawat pagsubok, problema at paghihirap. Dahil kasama natin siya ang lakas o strength natin para malampasan ang lahat. Parang sabi nga sa verse, kaya kong gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ strengthen me. Kaya kung may kaibigan ka na laging may problema, i-share mo ang video ito sa kanya.